galing kami, maraming mahabang kwento. So, nung pupunta naman kami doon, supposed to be 1-2 hours lang yung kailangan na biyahe. Umalis man kami doon ng maaga, mga 6 ata. Estimate namin mga ika ko na ano na tayo doon sa ganyan yung gawain. Pero yung first time ng mga napatuloy, yung mga features, yung mga resibo, minsan nagagaanan naman, sinusubukan mga makinig sa live streaming. Yung lumang daan, ayaw na namin balikan. Kaya yung mga bagong daan, yung sinusubukan namin, hindi ko alam kung 24 hours pa lang bagong marating. Ngayon pala, hindi naman ito yung dati eh. Pinagpala kasi ng Panginoon yung lugar dito. May attraction. Alam natin kung ano yung attraction, kung saan talaga doon. Yung blessings ng Panginoon si Satan naman, naandyan din. Napaka-active niya. Pero hindi siya makuha magpaglatas ng Panginoon. Kung pala ako ay nagbubuha dahil every time na ako ay pumupunta may bago. Hindi lang sa dito sa namin, meron din sa mga kasama ko. Dati kasi yung mga kasama ko, wala na eh. Nagpalit ako ng kasama. Panginoon. At ngayon sila, Rally, wala yung pamilya. So, working so together yung mga pupunta dahil kung tamang oras lang yung pagdating namin, hindi nakasama yung dalawa na sa pamilya. Yung isang si Brother Carlo, si Sister Ivy, yung anak nila, si Samuel. So, ganun mga kapatid, napakasarap yung kahapon, gawain kahapon, kahit hindi ko man nasaksiyan ng personal, pero matutulog na ako, ay click yung naging live nila. Extra, yung bandang hapon na yun, yung one. Bali mo yung pictures na sunod-sunod na nabanggit, hinabot ko na lang tatlo, dito na, nakalaya na, natulog na ako. Pero sabi ko, amang-amang-ha. Akala ko dito lang eh. Pero yung daloy, nakapahayagan, ay hindi yung walang parko, walang kontrahan talaga. Kaya tinitestify ko na kung bakit sila Brother Harvey yung kasaksiyan nila yung mga sinasabing ito, nag-iisway din sila. Bakit? Sa mga dati natin na nadadaluhan namin, every time na may gawa yung hindi samahan ng loob. So, minsan away, wala nang bubuo. Imbis na ma-edify, lalong nasisira. By the grace of God, sabi ko nga, si Pastor Henry, ay bali ko yung na rin yan kanya na namin elder ko eh. Grabe yung pagkagamit ng Panginoon sa akin yung araw yan. Nung time na yung dati ibang kasama, na nagkitakuha ako sa ministry, maraming attempt na eh. Hindi lang dalawa dapat. Every time na gusto mo lumuwas, makikita ko si Pastor Henry yung sa dati pa, sabi nga niya nakaangan siya eh. Alam niya kasi yung position niya. Hindi niya kailangan na agawin o kung ano pa man. Dahil hindi naman ganoon yung motibo ng totoong pinahiran ng Panginoon. Ang totoong pinahiran ng Panginoon, mga kapatid, ang Diyos ang gumagawa ng paraan para alisin yung mga nakaharap sa kanyang lalaan. Diba? Si King David, no? Si King David, nung wala na yung anointing kay Saul, saka na si King David, hinintay niya yung right time. No? Si Pastor Henry, sa kabila ng alam naman ng mga kasama, mga kasama dati, na supposed to be, siya yung binigyan ng authority ng Panginoon talaga, pero hindi niya i-manage natin mga gano'ng titignan natin na regarding sa history nito na inabot ng yung anniversary. Ang Panginoon talaga kalooban pa rin talaga niya nangyari. Kaya ganun din yung parating nagigiliwan ko eh. Wala man akong motive. Ang objective ko lang is only to serve God. Kaya dumating yung time, isang bagay, last ipahabol ko lang kuwan para bilang
maikling testimony rin. Yung dati kong pastor, last week, nagkita kami. Pero hindi inaasang pagkakataon dahil yung Brother Mario, yung kanyang isang anak ay iniibigan. Wala ko dahil malalim yung mga lapot sa bahay namin. Hindi ko naman binigay yung invitation. At kung expected ko talaga pag pumunta ako doon, yung interview, hindi directly naman ipipid mo na parang small feeling. No? Pero talagang only tiginig lang ang makakaintindi. Ganun lang ako yung kalagayan, pero walang nabago, hindi itigat o hindi itas. First regulation ko, ganun yung natanggap nila eh. So doon sila nag-stay. Doon pa ako may nag-stay. So, ganun pa man nung pinakatagal kasi parang nakapasok sila. Sila yung una nang umalis. Ako naman yung pinakot ng mga 11 afterwards, yung isang brother na dati kong kasama, nabiyatad. Sabi niya, ano yung malapit ka na magpapag-situation, parang gusto ko na pagkagal ka na umalis. Parang gamit to pero sa akin naman nga, stay na lang sa pagsusuran mo. Kung dalawa ba ng Panginoon, ang Panginoon ang gagawa ng parang. Kapag kung malimbawa, wala ka na ng artisan na ipunin ng mga dati, na kung ano-ano kumain, sabi ko nga, kung sinabi ko once and for all, nanindigan na ako na sabi ko na wala na yung turning back na, as to hindi ko may hawak sa music. Pakialam sa iba. Pero kung ang Panginoon talaga mag-iahambol pa, so hindi. Sabi kasi niya para yung Brad, cleansing na kami Brad, matagal na kayong cleansing. Sabi niya, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Ganun lang natin. Pag-fellowship ng mga sumuling pastor, yung sino man, kung sino yung kasama mo, sasabihin mo kung sino ka. Kaya hindi na kami, hindi na nakakapagpapag. Sabi ko, yung respeto mo pa rin ako. Dahil ang Diyos naman ay hindi naman papayag na talagang yung mga subject niya ay maiwan. Di ba rin naman pero pagdating namin na rapture, walang mauulan. Ganyan ko naman sa ibang bahagi, pero sa panahon natin, wala nang maliit. Yun na lang yung hangarin namin, hindi ko lang sa mga pagtitipong kami nalilate, pero pagdating ng going home na, hindi kami maliit. Alam ko na medyo kapag yung oras natin, hindi makakapagpili sa atin namin. Dahil deep in my heart, marami akong gusto sabihin. Marami akong gusto sabihin at depende sa hindi ng ating Panginoon. Yung panimulot niya na ako ay yung abutin, sabihin. So, di na rin ako magdadagdag o magbubukas ng ibang paksa dahil nakikita natin yung flow na umiikot lang. Ako ngayon, yung threefold mystery ng ating Panginoon, which is napakahirap talaga intindihin. Yung akala nila, yung mga matatalino sa message, yung mga sayang sa message, ito lang yung parang under sa kanilang pinoy, alam nila kung paano i-break, himayin niya na talagang napakaganda. Maganda yung data, pero yung reality, hindi mo talaga ma-i-apply doon. Hindi mo makikita na tama yun. Ganun din sila dahil they are in the strong delusion of Satan. Ganun yung very, akala nila na boss ay na nila. Pero yung naman yung pagkakabos ay nila. No? So sa hapon ito, ano na ng tema, and it shall be that day, shall and shall call more bahali. Kung sinabi na rin ni brother ko na kasi nagiging masyadong ang tawag dito parang dito yung nagpo-conflict kapag may dalawang tao. Pag sinabi mo kasi equality, ang unang pumapasok sa isip, interpretation nila dalawa.
Pero tama naman in one sense. May bride. Pero yung dalawang yun, hindi ko pwedeng nagpapaisahan. Nakakawan. Diba? Kaya sabi nga ng prophet, minsan kapag hindi mo naintindihan yung kwento, ang kailangan, balikan mo. Balikan mo yung beginning. Eh tayo, hindi na yung beginning yung naiintindihan natin. Before the beginning. Kaya paano kung magigising? One time, okay naman dahil nandito na ito, pre-plan lahat ng Panginoon. One time, at least, hindi ako sa galing mo. Sabi ko nga, yung tinatawag lang co-equality, in one sense, totally agree ako, pero pagdating sa sonship, kasi yung quote na may nag-share kasi sa akin yan, isa din sa nag-critic din ito. Tingnan mo nga niya, Brad, yung ginagamit nilang quote, yung si Jesus bilang son, we are co-equal with God. O di, sonship ka ko yan. So, as a son na ako din, co-equal with Jesus tayo, pagdating sa son. Pero, dalawa kasi yung nakikita eh. Hindi na properly placed or properly position. Na makikita natin sa lahat ng mga quote, gaya na nung kanina kinikwento ni Brother Walter, kung isi-sharing kami, letra po letra binabasa, nagising, ang nagiging conclusion pa, kabaligtaran. Bakit? Yan mismo yung pinakang goal ni Satan. It is yung very essence ng mensahe. At walang ibang talagang pinaka-essential na malaman sa panahon na ito, itong mensahe ito. Yung pagpuposisyon ng totoong bride of Christ. Para once and for all, matapos na. Pag hindi pa talaga makita-kita yung posisyon, hindi ka nakatalaga dito. Mahirap makita ito. Kaya pag ang ginagawa mo, isang bride, tsaka literal din may bride mo, hindi mo talaga siya po pwedeng i-elevate yung sarili mo, ipapantay. Pero pag tinignan mo yung quote, spiritual sabi, in that day, you will know that I, in my Father is in me. Yun yung first-fold manner. Di ba yung revelation ng Christ threefold mystery? Yung first-fold manifestation, yung pinakang nasa isip niya, ito yung greatest achievement ng Panginoon eh. Is to reveal this self. Bakit kung hindi niyo maihahayag yung sarili niya, di rin mai-express yung lahat ng eternal na nasa isip niya. Mananatiling in thought form. Eh lahat ito, predestinado. Nakatalaga ng Panginoon. And to prove that, ang lahat ng bagay comes by predestination. Diba? You will never be a word less you are a thought at the beginning. So those thoughts of God are all eternal. So yun yung pinakang foundation. Yung foundation yun, malaman mo pala, before the foundation of the world, bahagi ka na nun, nakita mo na rin yung after the ending. Sabi nga, kung saan ka nang galing, doon ka, babalik. Diba? Hindi ganun yung nakikita nila. Paano kanyang, ganun din kasi sa tayo ng ating Panginoon eh, nung na-express yung kanyang sarili bilang word nakedness. Being a God, ano ba yung naging dalawang mortal sin na nagawa ng ating Panginoon para i-indulge siya ng tao? Diba sabi sa Bible, una, Sabbath breaker. Tapos maliban doon, bilang tao, you are making yourself God. That's too much for them. Diba? Pag yun ang declaration mo, pag pinakilala mo yung sarili mo sa kanila, hindi na nila talaga matatanggap. Doon na ma-identify talaga eh. Kala ko nga,
Ang magre-reject lang yung talagang hindi mo kasama. Ang rejector talaga, tama yung sinabi ng prophet. Sabi ng prophet, Judas was instructed in the truth. He shared the knowledge of the mystery. Ibig sabihin pa, alam din niya kung paano i-break yung sanuman. Diba? Wala man yung ibang hindi. Kasi kung pagdating sa dulo ng paglalakbay, the two spirits will be so close together. And even the elect will be deceived if it is possible. Pero one thing na hindi madideceive yung elect because they are the word. Yung akala ko, may iwan kasi after nung nandun ko sa Santikon, grabe yung nagalakan ko, nagbuhay naman ako sa isang napuntahan ko. Invite kami. Close din sa amin, yung kapatid ng iyon. Kami rin yung ginamit mo under ministry nung dati namin yung pastor. Pero nung napatinggan niya, ito yung sinabi, brother niya. Yan, brother Henry, hindi namin yung pinapansin sa kaya ng Manila. Hindi ba? Hindi yan sila. Hindi naman na ako naghahanap yung taong pero isang bagay yung sinabi niya, ang buong equality niya, Brad. Yun kasi nung na-share ko din sabi niya, nung kinakita niya yung gawain, sabi niya, hindi ko naman ang paano i-repair. Ibig bang sabihin, damage yun sa kanya. So something wrong with that, at hindi na rin ako babalik dito. No? So ngayon, yun yung first board, no? Yung manner ni Christ bilang word made flesh, nireject siya. Therefore, he's doing, repeating himself. Kaya in that day you will know that I am my Father is in me, I, and you, and me. Anong magiging kalagayan? Si Kristo sa nakalipas, si Kristo yung sa kasalukuyan. And bridegroom, siya pa rin yung bride, and bridegroom. Diba? All the power in heaven, in earth, was given unto him, una. Tapos, yung outpouring, sabi nga yung famous word, no? Na he inside out himself, ibinuhos lahat Tama yung sabi kanina umaga, hindi part. Kung kalahati lang sana yung binuhos, pwede pa. Nasabihin natin na hindi ka pwedeng maging equal with God. Dahil kalahati lang. Yun din yung understanding ko dati. Yung nasa atin lang ako, authority. Di ba gano'n May authority lang na binigay sa atin. Pero later on, na-realize ko, hindi ka magkakaroon ng authority kung wala yung mismong author. Yes! Kung hindi na magkaroon ng authority na andun sa'yo yung author. Yes! Diba? Kaya if you abide in me, and my word is in you, you'll display your token na ano yung authority. Pero magkaroon muna ng united. Diba? There is a uniting. Kaya makikita natin only yung nakikipag-unite birds with the same feather. Diba? So kung ano yung naging kaganapan through history, ganoon din ngayon sa second board. Pero ang hindi nila alam din ni Satan yung second board na yan, binibreak din talaga ni Satan. Alam niyo kung bakit? Hindi magas yung pinagtutuunan ni Satan. Coach din. Alam niyo yung Alpha and Omega. Pero hindi niyo ma-reconcile yung before the fall, fallen condition, and then yung after na nagiging. Ano yung meron? Before the fall, sabi nga, Adam and Eve, anong kalagayan meron sila? Equality.
They are equal. Sa lahat ng bagay eh. Hindi na po pwede limitado lang. Give. Ito lang yung bagay sa iyo. Walang ganun. Sharing sila eh. Sharing sa lahat ng bagay. Ganun yung token. Kaya ganun din sa atin. After ng second fold, yung third fold, sabi nga, ang ilang fold sa revelation ng threefold mystery ni Christ, ano? Yung restoring back the Garden of Eden in the representation of Christ and the bride. Ini-restore na. Pero in the representation muna ni Christ at saka ng nobya. So ano ngayon ang meron? Diba? Alam naman natin, napakasimple. Ano yung abstract? Search for the way back at the beginning. Ano yung ibinigay na ngayon sa bride? Yung lahat na nakukwit ng first couple. Asa na ngayon yun? Diba? Hindi mo kailangan magkaroon ng literal na nakikita para sabihin mo you are kasama mo yung bridegroom sa trono. Kaya pag nagkataon, parang yun yung tema natin eh. Magiging parang stage pa rin. Hindi wala ang kalayan. Ganun yung mga naranasan halos karamihan sa atin. Pero ako hindi eh. Halos karamihan lang. Kasi nung time lang yun, parang alam ko na kung sino ako. Hindi na kailangan ako doon sa part lang yun, pero sabi nga yung kwento ni Brother Branham, bakit pa may kakaiba sa isang alipin lang yun? Anong meron siya? Nung ako naman ay napasama sa mga manok, hindi ako nag-sukap na manok. Hindi na nga ako talaga komportable. Pero hindi rin ako pwedeng maging sunod-sunuran na sasabihin sa iyo, okay, your pastor, right or wrong. Walang ganun. Walang ganun. Ito mas alam kung mali yun. Kaya hindi ko gagawin yun. Kaya nga, nung dumating ang election time, wala din ako sa tulong ng ganun. Bakit? Hindi ko kailangan magpugay sa tao. Ang kailangan ko yung pupunta na yung sabi ng parang yung man na may life. Paano may man na nangangaral ng truth? Sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Dahil kapag nakakita ka ng ganong tao, hindi tao yung nasunduan mo. Word made flesh ang nasunduan mo. Pero sa ganung paraan, pinag-ipunan pa rin ng Panginoon. Dahil yung testimony natin eh. Hindi na natin, sometimes hindi na natin kailangan mag-share. Yung sabi yung pangangaral ba. Doon pa lang mga kapatid sa naging istorya ng buhay natin yung nakasaksi nun. Sabi nga nung isang kapatid sa sinasabi ko ko kanina, si Brother Morville ay hindi ganyan. So patay pa na-appreciate niya eh. Sabi ko nga kung sasabihin ko, magsama na ulit tayo. Gagawin yung brother pero hindi. Dahil ang diyo ng tao, pag tao ang nagbigay ng iman dyan, madaling pumasok yan. Kasama-sama lang na naman yan. So ang hinahanap talaga natin yung mga pang-eternal na samana. Kaibigan, yung mga blood relation lang, gaya po na kahit anong mangyari, alam na natin yan. Na who you ever love and they have ever loved you. E binigay sa inyo ng Panginoon, pinakits na. Diba? So, yun yung napakasarap. Yung threefold mystery na yun, napakinggan mo ka kung pahinihimay na eh. Kung may same revelation, basta lang po ako ng suka. Sabi dito, God's body united as His bride.
yung katawan ng Diyos, pinagkaisa bilang nobya. Being one. Him in Christ, together, is the Spirit working in the flesh of the church, like it worked in the flesh of Jesus Christ. Ito yung tinutupad mo ng ministry. Kung anong klase yung ministry na ginampanan, wala man ibang purpose kung bakit ang ating Panginoon dumating ng verse namin niya. Ano ba yung pinaka-purpose ng pagdating niya? Impartation ng eternal life. Anong spirit meron siya? The same spirit ng Diyos. Diba? Kaya sabi dito, is the Spirit working in the flesh of the church like it worked in the flesh of Jesus Christ. Because it's part of His body. So, yung katawan ni Jesus at katawan natin ay parehas bahagi ng katawan ng Diyos. They are the same. Isa lang eh. Tapos, because it's part of His body, not twain, but one. They are one. A husband and wife is no longer two, but one. So, imbis na makita mo two unit, hindi mo na makikita na dalawa, isa na lang sila. Kaya, and Christ and His body is one. And the same Spirit was in Christ is in His bride. And His body that unites them together with all the world. And God living in them Himself manifesting it. So, napakalinaw na kapatinan ko. Hindi mo po pwedeng i-separate. Kaya kung ano yung naging kalagayan ni Jesus, ganun din yung kalagayan natin. Actually na, tayo ang pinaka nasa glorious age. Hindi yung panahon nila eh. Bakit? Hindi pa kumpleto yung katawan. Kailan kumpleto? Sa pagmagitan ng nag-manifest ang many-membered body ni Christ. Being a bride, although singular, but kinukumpos ito ng many-membered body. Kaya kung makikita mo, parang yung way na yun, parang negative and positive. Yung kamay mo, pag ginanyan mo, pag nakita mo, may shadow. Pag tinignan mo yung shadow, i-compare mo, hindi talaga mag-equal sila eh. Iba. Pero the more na nagiging closer hanggang tumapat, makikita mo na yung reality. The same Jesus, same Spirit, ano pa? Bone of my bone, flesh of my flesh, lahat yung all in all. If you want to see God, kailangan mo makita yung bride. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yan po marami. Marami tingalan siya. Kaya mapansin mo yun sa way ng breaking. Diba? Pag hindi ka prepared na sa mga ganito, parang iba-iba eh. May gaya ko, napaka yung way naman hindi parang papatawan. So, ang Diyos ay nasa variety. Pero hindi ibig sabihin, hindi yan bahagi ng katawan. Bakit nagkaroon ng tinatawag na i-elevate? Parang doon sila masyadong kumukontra. I-elevate mo niya. You being son of Joseph and Mary, making yourself God, i-elevate eh. Ganon din yung ginawa ng ating Panginoon sa kanyang bride of Christ. Under the fall, bumagsak. Ibinamon. Kaya si Satan galit na i-claim yung equality dahil ang gusto ni Satan i-elevate yung kanyang sarili. Di ba? Napakasiloso ni Satan.
dapat ako yung maging kapantay ng Diyos. Pero hindi po pwede dahil hindi siya yung bride. Diba? Yung karakter niya, kontrabida lang siya. Diba? And then sabi dito, like your hand being the positive, the shadow of your hand being negative, as they become, after a while, they become one. Pag hindi pa lumalapit yung shadow sa positive, dalawa. Pero kapag lumapat na, hindi na, no longer two na but one. They become so. And that's the way church become the bride. Becomes to Christ. They become one. Like any man and wife. He is coming right down to the last days. And we're trying to live in a glare of another day. Yun yung parati natin sinasabi, yung glare of another day. Yun yung delusion ni Satan. Magaling pag-usapan yung Godhead. Pag-Godhead kasi yung usapan, sa nakaraan, walang bakayan pag-end time ang mag-uusap. 2,000 years ago niya, ganito, ganoon. Pero ang tanong, yung sa kasalukuyan. Sino ba yung Diyos na nasa kasalukuyan? Pag sinabi mo kayo na pinili mo, I and my Father are one. Wala, nasasabihin, buto na. Hindi na yan sikat. Ayaw na namin yan dahil hindi yan sikat. Hindi naman po ito popularity. No? Sikat ba? And then sabi dito, she is coming right down to the last days and we're trying to live in a glare of another day. He is the same yesterday, today, and forever. Identifies him perfectly. So, another quote, but it will come. He that his promise for this age, we are living in the age that is coming will be in. Kaya na yung coming sa isang banda, pag hindi mo nakita yung dalawang lupin ng coming ng ating Panginoon, dumating na ang Panginoon. Diba? Parang yung expectation, pag sinabing coming ng ating Panginoon, siguro yung napakabonggang pagdating. At yung inaasahan nila yung espiritu na magpa-transform, na magpapakita sa kanila ako si Kristo. Yung second coming ni Christ, mayroon dalawang lupit. Hindi alam ng sanlibutan na yung coming ni Christ ay sa pamamagitan ng bride. Diba? Pero kung yung makaka-recognize nun, yung royal seed of Abraham. Bakit royal seed of Abraham? Nakapatol kasi kay Abraham. So hindi yung mga signs and wonders na nakikita natin actually yung pinaka-last sign. Yung pinaka-main and chief sign or super sign na hinihintay ng royal seed of Abraham is yung promised son. And the last sign that Abraham ever seen before the promised son came was God manifested in flesh. Yun yung main chief sign. Wala ibang sign eh. Yung iba po, ganito, kaya una, pagka niya may naging presidente na babae, may tumakbo lang, eto na niya. Homecoming na. Diba? Naglindol. Yung earthquakes in diverse manners. Diba? Malapit na niya yung Israel, yung kagutuhan sa yung political war. Iba't-ibang klase. Oo, barangay yan. Hindi naman natin pinapamalian. Pero hindi yung super sign. Right. Tama. Hindi yung magdadala sa atin ng revival. Yung totoong revival is yung awakening ng bride. Yung ma-realize ng bride yung kanyang posisyon. Na kung saan kasama mo na yung
yung mismong tinatawag mong dati, Baali. Di ba? Ngayon, hindi na Baali. You are no longer twin. But you are one. Di ba? Yung relationship na yun, we are feeding not on a man. A man's word will fail. But we are feeding on the unfailing body word of the Son of Man. Doon na tayo. Doon tayo na re-revive. Kaya na hindi tayo natural na lang, mga supernatural. Hindi mga earthly bound, kundi mga heavenly bound. Kung hinihintay ng pagdating yung lalo na yung sign, di ba? Parang yung expectation nila, ang pagdating ng ating Panginoon, yung sinasabi ko, dumating na eh. Sa pamamagitan ng bride, hindi niya na-recognize. Dumating na. Kasi yung parang ang hinihingi sa inyong oak tree, ang ibinigay, accord seed. Dahil may yung makapal na shell, hindi mo makita yung loob, hindi mo talaga makikita na talagang oak tree yung potentially. Ang makaka-recognize lang din yun, yung kagaya mo. Kaya dumating na yung Diyos, yung manifestation na Luke 17:30, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. Pero ganoon pa rin, ganoon yung tao nag-preach, puro naman Son of Man, mayroon ng Son of Man ministry na church, yung pangalan, pero haters ng bride. Isipin mo yun. Haters ng bride. Nang wala man yung ibang vessel ang Panginoon ngayon, hindi yung bride. Yung Diyos na hindi nakikita na nakamaskeral sa anyo ng bride. Tapos, ayaw mong tanggapin yung bride. Di ba? Sabi dito, she must be identified in Him. Any woman must be identified with her husband. For the two are one. And Christ's bride has to be identified with Him. For the two are one. Ito yung napakinggan ko na, matagal na. Hindi na nga tayo naghahanap ng mga iba pang kuweba. Ito parang sapat na letra o letra. Pero wala talaga. The letter killing, but the spirit gives life. Diba? Then sabi dito, the word, we are to be the children of God, of light. And the light is the word, which is made light for this age. How do we know light? Except it comes from the word. The word made flesh is the light of the age. Kaya, tama naman yung talagang napakinggan natin. Paano ka mag-i-impart ng light? Kung lesser light lang yan. And walang ibang light of this age kung hindi yung word made flesh. Maraming nag-claim ng light bearer eh. Pero hindi yung SON na nag-rise, na nag-travel together with the sun. The gospel has already traveled with the sun. Kaya bumalik na yung cycle. We are no longer yung earthly bound lang. Na-realize natin we are a two-fold being. Yung part ng ating panlabas, pag nakita, yan yung parang oak tree. Di ba? Makikita mo, akong seed pa lang eh. Pero potentially, nagde-develop. Pag nag-transform yan, dun hindi maintindihan totally yung tinatawag na regeneration. A new creation in the same old temple. Hindi yung first couple ang nagdala ng buhay. Mayroon second Adam at mayroon din second Eve. Yung first couple ang ibinigay ang marami. Kaya makita mo yung first couple lang yun,
anong nangyari? The day you live. Pero, that day, you will die. O, di, tapos na yung buwan nila doon sa part ng yun, hindi sila po pwede magbigay life. And here comes second kingdom. May second king. Yung second king. Alam na naman yung first couple, kung equal, yung second couple, imbalance. Magkakadiferensya. Masisira yung programa ng ating Panginoon. Matutuwa si Satan. Kaya nga, yun yung talagang totoong connection. Hindi yung nasa gitna. Kasi pag tinignan mo under the foreign condition, wala talagang co-equality. Bakit? For all have sinned and come short of the glory of God. Pero kapag nakita mo na sinless ka, diba? Sinless eh. Sino ba ang sinless? Walang ibang sinless. Hindi yung pinakang-author ng buhay. And the only way na magkaroon ka ng walang hanggang buhay, pumunay ka doon sa walang hanggang buhay. Author ng yun. Doon tayo nakakonekta. Therefore, we are co-equal with God. So, maraming mangko, pero si Brother Eric, alam ko, mahal ba yan? God bless you. Ito na kayo kapos ah. Ikaw man. Mait, diretso na. Ayaw natin ang iwaywalay talaga ng Ano ito ba? mga kapatid. So, gawin natin. Huwag na tayo iwaywalay. Let's rapture na. Diba? Nasa atin yung final days, diba? Final days. So, let's do it. Let's rapture na. Let's continue mga kapatid. Tama. Muling narinig natin yung marks mga kapatid. Kung ang first partner ay co-equal, Ito mo naman. pwede yung talagang pinagkuhanan bilang privilege. Siya pa yung hindi ko equal. Very common sense, di ba? To begin with, itong, I believe, isa sa mga pinag-umpisahan itong kaya ito umabot sa